Hindi ako papayag na magsinungaling tayo sa anak ko. Aniya at muling binalik ang tingin sa mga magulang. Tama nang isipin niyang walang mommy niya at sa trabaho. And I hate kids. Ani naman ang doktora. Magharap kayo na po pwedeng magpanggap na ina niya, wag ako. Napabuntong hininga na lang ang mga magulang niya. Their expression seemed hopeless. He somewhat feel guilty. Alam niya kasing di lang siyang nagpapasa ng sarili niyang problema, pati rin ang mga ito. Kukuha ko ng dugo niya para maipasa sa laboratory. Pag-iiba ng doktora sa usapan. Give me all her diagnosis and medical records. I will need to study her situation. At pagising niya, kayo na magsabi sa kanya na hindi akong ina niya. Anito at saka naglakad palabas ng silid. Nagpakawala na marahas na buntong hininga si Isabel na makalabas siya sa silid ng bata. She did it again. She lost her temper and shouted in front of them. Di na talaga niya alam kung kailan at saan nawawala ang pasensya niya at kung kailan siya bubuga ng apoy, kung di lang dahil sa bata. Agad siyang natigilan ng pumasok sa kanyang isipan ng bata. Di niya alam kung anong klaseng mahikang tumulak sa kanya upang aluin ang bata kaninang umiiyak. She hates it. When she heard someone's crying, especially when it's a kid, ayaw na ayaw niya nakakarinig ng umiiyak dahil naiirita siya. But that's not the reason. A while ago, hindi yon ang dahilan kung bakit niya ito nilapitan at tiniyaang yakapin siya. What is it? Isabel? Napapikit siya na marinig ang nakakairitang boses ng babaeng kinaiinisan niya. She sighed and faced the woman who hates the most, and of course, Isabel being Isabel, inalis niyang emosyon na kanina ay bumalatay sa mukha at ngayon magiging malamig na. The woman is in her lab coat. As usual, makapal ang makeup nito, nakadress at naka-heels. Animoy parang di doktor kung umasta. May hawak tong dalawang Starbucks coffee. Ang isa doon paborito niya. Santos? Sinadya niyang di ilagay sa pangalan nito kung ano ang propesyon nito. I believe that this is not the way to your office. Neither your father. What are you doing here? I heard na ginawa mo ng bahay ang office mo. Anito at saka mas lumapit sa kanya. You know, dapat naglalaan ka rin ng time para sa sarili mo. Di naman lahat ng oras dapat sa pasyente mo lang, 'di ba? Anito at saka binigay sa kanya ang isang kape. Coffee, your favorite? I can buy my own. Ani at akmang tatalikod nang muli itong magsalita. I am being nice to you, Isabel. Saad nito at kahit di siya nakatingin dito, batid niyang nakangisi ito. Dapat di na tayo nag-aaway. Malamig ang tingin niyang humarap dito. Sino ba nagsabi magkaaway tayo? We just don't know each other. I hate you, you hate me. Di ba alam mo naman kung gaano ko kaayaw makita ang mukha mo? Pagpapakatotoo niya. She really does hate Casey Santos and she doesn't consider her a doctor at all. Simula na maging doktor siya at nakilalang babaeng nasa harap niya, hindi na talaga niya ito makasundo. Lagi silang nag-aaway tuwing nagkikita sila kaya naman naisipan ng direktor na siyang ama nito na paghiwalayin ng office nila. Umisi ito. Well, from now on, you should get used to see me. You know what? I should visit you every time kayo ni Aaron. Nakangiti nitong sabi na halatang iniinis siya. After all, I'm gonna be your stepsister. What did you say? Kunot noon niyang tanong dito. Stepsister? Cassie chuckled saka namamanghang tumitig sa kanya. Hindi mo alam? Masyado mo kasing ginugugol ang oras mo sa trabaho mo. Kaya tuloy si Tita Isia na ina mo. Hindi mo alam na may relasyon sila ng daddy ko at ikakasal na sila. Imporma nito at saka umiling-iling. Bye, stepsis. Bibisitahin ko pa si Aaron. Paalam nito sa kanya. Masama ang tingin habang sinusundan niya ang papalayong babae. Nakakayom ang kamao at timbagang siyang naglakad papunta sa office niya. Di niya pinansin ang sekretary niya na nagsalita at pabagsak na sinara ang kanyang pinto. That is not going to happen. I won't let them. Bulong niya sa sarili. Where's mom? Nagpupuyo si Isabel sa galit na umuwi sa bahay ng ina niya. Una niyang naabutan ng bunsong kapatid na si Alexa na nakaupo sa sofa ng kanilang living room at nagbabasa ng libro. Iniwan niya palandarian ng trabaho para lang makauwi at kumprontahin ng ina at bigyang katauhan ang sinabi ni Cassie sa kanya. She won't believe it unless her mom said so. Hindi siya maniniwala kung kani-kanino lang, lalong-lalo na kay Cassie. Silang anak pero di nila alam? Di niya alam kung ilang taon na nagtatagpo ang dalawa at kung saan to nagkikita. Damn it! She was so busy being a doctor that she cannot even know what her mom's doing. I said, where is mom? Muli niyang tanong nang tingnan lamang siya nito.
Sa kwarto niya, nag-aayos ng flower vase. Sagot nito, "Why? Do you know?" Balik tanong niya rito. She gritted her teeth in so much anger. "May alam ka ba kay mama?" Napakurap pa to na naguguluhan sa tanong niya. "I know nothing except she is our mom." Shit! Mura niya at saka nagmamadaling pumanhik pa itaas patungo sa kwarto nito. "Ate, what's going on?" Tanong ng kapatid na nakasunod na sa kanya. "Why are you mad?" Hindi niya to pinansin at naglakad lang patungo sa silid nito. Her mom taught them to knock before entering a room but she just opened it and closed it with so much force. Because of her anger, she could not think straight. Ang alam lang niya, kailangan niyang kausapin ng ina. At sa totoo lang, mukhang mag-aaway sila kung hindi niya magugustuhan ang sagot nito. "Have you forgotten how to knock, Isabel?" Galit na tanong ng ina. Tama nga ang kapatid. Nag-aayos to ng flower vase. "Why you? Have you forgotten that you have a fucking children?" Kung galit to, mas galit siya. "It looks like you're taking us out of the picture." Aniya na ang mga kamay, kuyom na kuyom, at kung pwede lang kanina pa niya nasundok ang pader. "Hindi kita maintindihan, Isabel." Inosente nitong saad. "Ano bang gusto mong sabihin at kailan mo pang umuwi at iwan ng mga importanteng bagay?" She chuckled. "Don't play innocent, Mom. Alam kong alam mo kung anong pinunta ko dito." Nagkibit balikat ito. "Tatanungin pa ba kita kung alam ko?" Mapakla siyang natawa. Mukhang masasabi niya sa ina niya siya nagmana ni Aaron. Parehong pilosopo. "Totoo ba?" "Na ano?" Balik tanong nito sa kanya. "Ikakasal ka kay Director Santos." Natigilan ng ina niya at naging malikot ang mga mata nito. Ang kaninang inosenteng aura nito'y animoy naging kriminal na iniinteroga. Nagdilim ang paningin niya. She does know her mom very well. Alam niya kung kailan to nagsisinungaling, kung kailan nagsasabi ng totoo at kung kailan nagsisikreto. "Totoo ba?" Mariing pumikit ang ina. Marahil hindi nito inaasahan ang pagsigaw niya. "Kung di pa sinabi sa akin ni Cassie, hindi mo pa sasabihin sa akin? Ano yon? Ikakasal kayo nang wala kami? Out of the picture, ganon?" Sumbat niya sa ina. "Do you still even consider us as your children?" Doon na humarap sa kanyang ina. "Oo naman." Tsaka ito humakbang papalapit sa kanya. "Anak ko pa rin kayo. Hindi ko sinabi sa inyo kasi alam kong hindi kayo papayag." Malamlam ang mata nito na makalapit sa kanya. "Kayong apat ang prioridad ko sa nakalipas na 15 taon. Mag-isa ko kayong pinalaki at tinaguyod. For my whole life, I've been looking out for all of you. Wala ko ibang iniisip kundi kayo lang. I never think of getting into a relationship kasi kayo ang kasiyahan ko. Kayo sapat na. Kayo lang sa buhay ko, masaya na ako." Di na napigilang pumatak ang mga luha ng kanyang ina sa mga mata. "But this past few years, simula na magkaroon kayo ng sarili ninyong buhay, this house felt empty without the four of you. You and Aaron have your own life already and Corina, bumukod na rin." Tiimbagang niyang tinitigan ng ina. "Kailan pa naging kayo?" Tanong niya rito. 5 months? Kunot ang noo niya at di makapaniwalang natawa. 5 months? Are you kidding me? Kakakilala mo pa lang 5 buwan sa lalaking yon, kasal na agad. Seriously? I love him. That's bullshit. Pigil na rito. Do not give me that as a reason para pumayag ako. 2 taong nagmamahal ng ganun kaikli. Walang pag-ibig na nabubuo sa 5 buwan. It happens to me. Then that's not love, because love only exists in fairy tale. Wake up. This is reality. Aniya sa ina. She saw how her mom reacted to it. She saw pain pero kahit ano pang nakita niya, hindi pa rin siya papayag. Walang magaganap na kasalan. Di na nakapagsalita pa ang ina, kaya naman iniwan niya na at lumabas ng kwarto. "Alexa?" Sambit niya na makita ang kapatid na nakatayo sa harap ng pinto at umiiyak. "Tama ba yung narinig ko?" Tanong ng kapatid sa kanya. "Magpapakasal si mommy." Sandali niyang pinagmasta ng kapatid bago siya tumango at naglakad palayo dito. Gusto niyang magwala para ilabas ang sama ng loob sa ina. She wants to let it all out dahil kapag hindi niya yung nagawa ang ibang taong mapagbubuntunan niya. Na makasakay siya sa kotse niya, kaagad na itong pinaharurot palayo sa tahanan ng ina. Habang nasa daan, hindi niya maiwasang mag-isip. Posible ba yon? Na mahalin ng isang tao sa napakaikling araw lamang? Would it be possible to find love for a little bit of time? She shorted. Kalokohan. There is nothing like that in real life. Pagdating sa ospital, sa kanyang opisina siya dumiretso. Wala siya sa mood para bisitahin ang kanyang mga pasyente. She needs to cool down for a bit.
Cancel my appointment for 30 minutes. Malamig na utos niya sa sekretarya, tsaka dumiretso na sa pinaka-opisina niya, only to find an unexpected visitor. Natigilan siya na makita ang bata, kasama ang ginang. Narito sa office niya at nilalaro ang mga pyesa ng chessboard na nasa maliit na table niya. Gusto niyang bawalan ng bata sa ginagawa nitong paglalaro sa chessboard niya. That chest is not a toy, but only for display. Pero hindi niya ginawa bagkos, pero nood pa niya to habang pinapalakad ang kabayo at bishop. Ayaw niyang masirang napakagandang ngiti nito sa mga labi. Enjoy the most immersive, premium. Pinamed lang niya ang bata hanggang sa ito na ang unang makakita sa kanya. Ang kaninang galit sa puso niya ay unti-unting naglaho nang hindi niya namamalayan. Mommy? Tumakbo ang bata palapit sa kanya at niyakap na naman siya. Ilang beses nang ginawa yun ng bata pero hindi pa rin siya nasanay. Natitigilan pa rin siya. Tumingin pa muna siya sa ginang bago magbaba ng tingin sa bata. Why are you here? You're supposed to be in your room, resting. Ngumuso to saka humiwalay sa kanya. Ang mga mata nito'y nasa kanya. But I miss you. Wala si daddy kaya pinilit ko si mami na napuntahan ka namin dito. Pero wala ka rin kaya nilaro ko yon. Paliwanag nito at saka tinuro ang chessboard at mga piyesang nakakalat na. And I'm bored. I have nothing to do. She crouched down para pantayan ang bata. Busy ako. Mamaya pa kita bibisitahin. I am going to the laboratory to examine your blood. I'm gonna visit my patient and I have an operation to do. Can I come? Umiling siya. You can't. Sige na, mommy. Pilit pa nito. Promise I will be a good girl. I just want to spend some time with you. She sighed in defeat, then nod. Yay! Pumalakpak ang bata habang tumatalon. But only for a little time. Di kita po pwedeng isama sa laboratory. Maraming virus dun. Why? Inosenteng tanong nito. Bakit di ako pwede tapos ikaw pwede? Because laboratory is meant only for doctors and staff nurses. Paliwanag niya rito. Then I want to be a doctor like you, mommy. Napakurap-kurap siya sa sinabi nito. She wants to be a doctor just like her? Why? I want to be like you. Saad nito habang nakangiti. Pinatong niya ang kamay sa balikat nito at matim niya tong tiningnan. Believe me, you don't want to be like me, Francesca, okay? Di man ito alam kung anong ibig niyang sabihin. Tumango din ito. Now go back to play and I'll talk to your grandmother. Yes, mommy? Narinig yun ng ginang dahil kaagad tong tumayo at sinundan siya patungo sa mesa niya. Pinagmasdan pa muna niyang bata at saka humarap sa ginang. Hindi niyo pa rin sinabi sa kanya? Tanong niya rito. We don't have the guts to tell her. Ayaw namang sumama ang loob ni Francesca kaya hindi namin sinabi sa kanya. Anito habang malamlam na nakatingin sa kanya. Can you just pretend to be her mother? At least before the operation. Natatawa siya sa sinabi nito. Mrs. Salvador, I know that I am heartless, but not heartless enough to lie, especially to a kid. Aniya at saka tinuro ang bata. I know but only for a little time. Pagkatapos ng operasyon kahit wag ka nang magpakita sa bata, kami nang bahala na magpaliwanag sa kanya. Hindi siya umimik. Hindi naman mahirap ang pinapagawa ko, di ba? I'm her grandmother and I only want what's best for her. And you think your lying is best for her? Tumaas ang sulok ng labi niya. Paaasahin yung bata, alam niyo ba yon? And it's wrong to put a lie on a child's mind. Kalalakihan niya yun at kapag nagkaisip talaga siya at naintindihan ng lahat, sasama loob niya sa inyo at magagalit siya. Alam niya yon dahil yun ang nangyari sa kanya. She knows how it feels to be fed with so much lies and understand it later on that leads her in heartbreak. Alam niyang kasinungalingan at katotohanan ang unti-unting pumapatay sa puso niya na ngayoy bato na. She knows the feeling of being crushed deep inside and filled it with hatred. She became cold, insensitive, mean, cruel, harsh, all in one. Lahat ng yon naging siya dahil sa kasinungalingan. And to do in that innocent child? No fucking way. Bahala silang magsinungaling sa bata hanggat gusto nila. Labas na siya doon? Ayoko. Sambit niya habang nakatingin sa bata. Ayoko maging dahilan ng pagkadismaya niya. I don't want to crush her heart and I don't want her to end up like me. Di na umimik ang ginang na matamang nakatingin sa kanya. I'm sorry. Kaya nga habang maaga pa, sabihin niyo na sa kanya. Aniya at saka kinuha ang stethoscope at lumapit sa bata. Let's go? Agad tong tumayo at tumawak sa kanyang kamay. Sandali niyang tinitigan ang kamay nilang magkahawak at saka muling binalik ang tingin sa bata na may ngiti sa labi. Let's go, mommy.
Where's Francesca? Kaagad na tanong ni Tristan nang hindi niya makita ang anak sa silid na inuukupan nila. Kasama ni Doktora, sagot ng ina habang inaayos ang kumot sa hospital bed. Sinama niya sa pagbisita ng mga pasyente. Saglit lang naman, ibabalik din ng doktora si Francesca dahil pupunta to sa laboratory para suruin ang blood test ni Francesca. You let her? It's time for her medicine. Kaagad siyang tumalikod sa ina at lumabas para hanapin ang anak. Lakad-takbo ang ginawa nito. Kung saan niya hinanap ang anak pero hindi niya ito makita. Kaliwat kanan ng tingin pero wala pa rin. Humahango siyang nakarating sa harapan ng cafeteria ng ospital at akmang magpapatuloy sa paglalakad na makita niyang anak at ang doktora na lumabas sa pinto ng cafeteria. Nakahinga lumapit sa dalawa. Ang kanyang paningay nasa anak niya lamang. Let's go back to your room. Aniya at saka hinawakan ng anak sa kamay nito. Say goodbye to your doctor. Marahas siyang umiling. Mommy, promise me that she will take me to my room, Daddy. Sandali siyang bumaling sa doktora at saka muling tumingin sa anak. But she has a lot of things to do, baby. Then I'm coming with her. Pagmamaktol ng anak, saka yumakap sa doktora. Wala siyang nagawa kundi titigan lamang ang anak. Nag-aalangan siyang kunin ito at alisin ang yakap dahil baka magwala ito. Di ba, Mommy? Nangako ka sa akin iatid mo ko sa kwarto ko. Tumangulang ang doktora at saka tumingin sa kanya. I'll be the one to bring her there. That's a promise. Hinawakan nito ang kamay ng anak niya at naglakad palayo sa kanya. Pinanood niya ang dalawa na habang naglalakad. Napabuntong hininga na lamang siya, tsaka sinundan ng anak at tumabi siya rito. Napangiti siya nang hawakan ng anak ang kanyang kamay at idinuduyan nito iyon. Finally, we are a whole family. Natigilan siya sa tinura nito at otomatikong napabaling sa doktora na ganoon din na naging reaksyon. I'll have a mommy and a daddy. Masaya, iatid mo ako sa kwarto ko? Tumango ang doktora at saka tumingin sa kanya. I'll be the one to bring her there. That's a promise. Hinawakan pa nito ang kamay niya at naglakad papalayo sa kanya. Pinanood niya ang dalawa na habang naglalakad. Napabuntong hininga na lamang siya at sinundan ng anak at tumabi siya dito. Napangiti siya nang hawakan ng anak ang kamay niya at tinuduyan nito iyon. Finally, we are a whole family. Natigilan siya sa tinura nito at otomatikong napabaling sa doktora na ganoon din na naging reaksyon. I have a mommy and a daddy. Masaya nitong kinakanta ang mga iyon. Pagkatapos niyang makitang blood test na ginawa niya sa bata, ay kaagad naman niyang pinuntahan ang pamilya Salvador para pag-usapan ang dapat gawin sa bata. Naabutan niyang bata naglalaro kasama ng ama sa kama ng ospital. Sandaling iniwan to ni Tristan para sila'y makapag-usap. They decided to go in a chemotherapy instead of a CT scan. Too much radiation can damage the child's developing brain. Mabutit pumayag ang ama nito. Sinabi rin niya na hindi magiging madali ang operasyon dahil may posibilidad na bumigay ang bata. She has a weak body after all, at habang ginagawa niya yon isang desisyon ang pumasok sa isipan niya. Hindi niya po pwedeng operahan ng bata kung may sama ito ng loob, baka mas lalo namang siyang mahirapan. She heaved aside and faced them. Huwag niyo munang sabihin sa kanya na hindi akong mommy niya. Biglang saad niya na kinagulat ng mga ito. Bakit? Kulot noong tanong ni Tristan Salvador sa kanya. Paasahin ko lang ang anak ko sa wala. Did you even know how much I go through para lang mapalaki na maayos ang anak ko? Kalmado pero mababasa sa tinig nito ang galit. Batid niya hindi ito sang-ayon sa plano niya.